Welcome to another episode of Musical Local Podcast, episode 22. 22. And yeah, another episode, and I would say ang guest natin ngayong araw na to is one of my friends na kasabayan ko dati dito sa eksena sa CDO. At ngayon, man, mataas na yung naabot niya. I would say, naabot niya yung every drummer siguro sa CDO na ever dream of. My sponsors and even played bands na yung ginano-look up namin, and even he's the drummer of one of the well-known pop punk bands dito sa Pilipinas. Please help me welcome Joshua Caballero of Happy Three Friends. Bro, kamusta bro? Ayos lang. Ikaw, kamusta? Long time no see. Long time no see, man. I think last time tayo nagkita is mga 2018, 17, before ka pumunta ng Manila, I think. Siguro 2014, 2015. Oh, yun. Kasi 2016 na ako pumunta ng Manila. Oh. So, bro, let's go back yung sa roots mo. What get you into music and how did you started playing the drums and yun? Well, nagsimula ako siguro nag-start ako mag-drums talaga, sineryoso ko siya. 9 years old, 10 years old, di ko na maalala. Basta parang grade 4, grade 5 ako noon. Kasi ang nangyari sa school namin, may yung mga nutrition jingle. Tapos, may isang classmate ako noon na siya yung, di ba, dati uso yung mga remix sa mga CD, sa mga sasayaw-sayaw kayo. Ang nangyari kasi noon is, imbis parang sa section namin, iniba yung twist. So, imbis na mag-remix kami, ang nangyari is parang may isa na classmate ko na marunong mag-drums. Pero snare drum lang yung dinala niya. Tapos parang sinasabayan niya lang yung beat, tapos nag-cheer lang kami, ganun. So, naging interested ako sa pag-drums nun kasi natuwa ako. Kasi parang may mga ginagawa siyang mga hindi ko maintindihan eh. Pero ngayon naiintindihan ko na yung mga rudiments and all. Pero yun nga. So, natuwa ako. Tapos sabi ko sa kanya, uy, turuan mo naman ako. Kasi gusto ko matuto mag-drums eh. Tapos sasabi niya pa sa akin, parang ewan ko kung nagmamayabang siya o nag-aangas-angasan siya. Pero ang sinabi niya hindi ko makakalimutan yun eh. Sinabi niya sa akin, dapat matuto ko mag-isa kasi ako natuto lang din ako mag-isa. Parang ganon. So parang medyo ako nung sabi ko, grabe naman to, parang ang yabang naman ito. Kaya parang simula nun, sabi ko, parang yun yung tumatak sa isip ko eh. Sabi ko, sige nga, mag-drums ako. Try ko matuto mag-drums mag-isa, sabi niya eh. Ayun, tapos nagsimula doon, nag-start ako makinig ng, gawa din ng pinsan ko, start ako makinig ng mga post-hardcore na mga music. Pero ang unang-unang introduce ko sa mga ganong klaseng banda, yung mga may ingay na tinatawag nila, Linkin Park talaga. Tapos from Linkin Park, kasi may CD ako nun ng Hybrid Theory tsaka Meteora. Yung talagang CD na with lyrics pa, mga ganun, kasi yun yung uso dati, di ba? So yun, nagsimula doon, tapos nag-explore na ako, naging parang na-hook ako sa Coheed and Cambria, tapos hanggang sa dumating ako na-discover ko yung Paramore, Fall Out Boy, tapos Blink-182. Tapos doon na umikot yung mundo ko, sa 3 banda lang yun. Tapos yun, pagdating ko ng high school, nag-stop na ako mag-drums. Tapos naging interested naman ako sa gitara. Tapos, kasi yun yung mga uso dati nung high school, lalo naman yung mga second-hand serenade di ba? Yun. Tapos pag alam mo yung mga chords, yung mga kanta ng mga FM Static, yung mga ganon, yung mga uso dati. Wala, lapitin ka na ng mga chicks eh. So yun yung mga trip ko dati. Kasi pag, alam mo yung kantang to, ganito, ganyan. Tapos yun, gigitarahin ko. Tapos yun, nung pagdating ko naman ng, from first year to fourth year, yun, puro gitara lang talaga yun. Kasi ako parang
parang gusto, nung time na yun, gusto ko naman talaga magbanda simula nung pagpasok ko ng high school first year. Kasi halos yung mga classmates ko, marunong mag-gitara, ako lang yung hindi. So, ganun din nangyari. Nagpaturo din ako, ganun din sinabi. Na parang, hindi, ganito lang yan, ganito. Pero hindi ko maintindihan kasi hindi sila marunong magturo eh. Parang, hindi, ganito, ganyan lang yung gagawin mo. Ganito yung F, ganito yung G, mga ganun. Hindi ko maintindihan. Basta, sige, ganyan. Tapos, eventually, bumili ako ng mga songbooks, mga song hits. Tapos dun, parang self-study lang talaga siya, self-learning na musician lang talaga, if I should say to myself. Yun. So, ayun, first year to fourth year high school, gitara. Wala talaga akong talent sa pagkanta, sinubukan ko eh. Kasi gusto ko magtayo ng banda na ako yung vocalista tapos ako din yung gitarista. Kasi iba yung impact kapag ikaw yung vocalista eh. Oo, iba yung impact pag ikaw yung vocalista eh. Kasi parang ikaw yung frontman eh. Ikaw yung laging nakikita. Ikaw dapat yung, parang typically speaking, ikaw yung pinaka-image ng banda. Kasi ikaw yung nasa harap eh. So pag sinabi mong, let's say, pag sinabi mong ganitong banda, tapos ganito yung makikita mo kasi siya yung vocalista eh. Diba? Parang ganun eh. So ayun, first year to fourth year. Tapos pagdating ko ng college naman, yun, doon na nagsimula na parang bumalik na naman ako paunti-unti sa pagda-drums. Kasi, ewan ko, random lang din yun eh. Parang nagfe-Facebook ako noon madaling araw. Tapos may nakita akong post na looking for drummer daw, ganito, ganyan, tapos ganitong genre. Tapos sabi ko, sino to? Tapos pag-check ko sa profile niya, hindi ko siya kilala. Pero alam ko, same school kami. Tapos, hindi kami classmate, tapos ibang batch siya. So, parang first year college ako noon, tapos siya parang, hindi ko maalala, second year or third year college siya noon. Sa Playmakers ba to bro? Wala pang Playmakers nito nga panahon? Hindi pa ako kasama sa Playmakers noon sa school natin. Parang, paano ba? Basta parang ang nangyari nun is, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, drummer ako. Marunong ako mag-drums. Sige, game ako sa genre na yan. Kasi ano parang yung genre yung hinahanap niya? Ano siya eh, alternative na medyo OPM. Yung mga parang yung mga sikat dati ng mga OPM, mga style na parang mayonnaise, mga ganon. Tapos, sabi ko, sige, game ako dyan, ganito, ganyan. Tapos, syempre, ngayon lang din ako bumalik sa pagda-drums. Hindi rin ako masyadong confident nung time na yun. Basta, ang sabi ko lang, marunong ako mag-drums. Mga basic lang. Tapos, eventually, nag-meet up kami kasi nga same school lang. Ano lang pala siya. So, bali, wala pa silang gitarista nun. So, bali, tatlo pa lang kami nun. Tapos, ang nangyari is, naghahanap pa daw sila ng gitarista na isa. Para siya yung parang lead guitarist talaga. So, eventually, nahanap namin, shoutout kung nanonood ka ngayon, JR. Shoutout. Yun yung ano namin eh, yun yung pinakahalimaw na gitarista na nakilala ko nung time na yun. Kasi, isipin mo, ilang taon pa lang kami nun, parang, ewan ko, 18, 19 years old pa lang ako nun. Tapos sila siguro mga ganun din, 19 or 20, 21, ganun. Pero alam ko, ito si JR, yung gitarista namin dati. Ano siya eh, parang kabatch ko siya kasi nag-IT ako, tapos IT siya, pero ibang section. So, yun yung nangyari. Pero yung skills niya sa gitara talaga, as in kinakain kaming tatlo. Kasi as in sobrang halimaw niya na parang pag nag-lead siya, sobrang linis. Tapos, yung scaling niya, hindi siya yung parang pilit na ginagawa. As in talagang mukha siyang aral na gitarista. So, ewan ko kung nag-aaral ba siya or sadyang magaling lang talaga siya mag-gitara. Pero, yun nga, hanggang sa nabuo yung lineup namin, ito yung nabuo yung unang banda ko na tinatawag Insulin. So, yun yung unang banda ko talaga. So, dun din, sa banda na yun nga, ako, si Zidrick, si Amiel, tsaka si JR, kaming apat. Doon ko na-experience na parang
nagkaroon ng school gigs, like kung saan-saan. Kasi gawa din ng mga connection nila, yung sa mga schools nila. Lalo na si Amiel dati sa STI, tumugtog kami sa STI dati. Tapos, sa kanila ko din na-experience yung mga recordings, yung mga songwritings, yung mga ganun. Tapos, basta as in, sa kanila yung first time lahat sa mga gigs ng mga indie sa Cagayan de Oro dati. Basta, ang dami kong experience sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, siguro, hindi rin ako nagbabanda ngayon. Siguro, wala. Nasa corporate siguro ako ngayon. Ewan ko, hindi siguro ako punong-puno ng tattoo, ano man. Pero, sila talaga yung pinakaunang parang sila yung stepping stone ko sa pagbabanda eh. Tapos, eventually, hindi kami ewan ko kung ang nangyari. Pero sa naalala ko, kasi alam ko si JR umuwi sa kanila, sa probinsya nila. Tapos, itong dalawa, nagseryoso sa pag-aaral kasi graduating na sila. Tapos ako, nagbulakbol. So, eventually, parang ang nangyari, nag-drop ako sa college. Kasi hindi ko rin nagustuhan yung IT kasi nga masakit sa ulo eh. Maraming ganon. Parang nabibigatan na ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sige nga, makapag-drop na nga lang kasi wala din eh. Ayun, nag-stop ako mag-aral. Tapos eventually, nakilala ko naman yung second band ko. Which is yung ano ba second band ko? Akasha. Kasi gawa din basta yung drummer dati ng ng Her Violin Key, si Marjo. Shout out kay Marjo. Shout out kay Marjo. Gawa niya. Kaya ako hindi naman naging part. Parang nakilala ko yung parang indie scene ng Cagayan de Oro. Ito ba yung gawa niya? Ito yung si Mikab yung gitarista nyo? Oo. Siya. Si Mike Ab. Siya yung gitarista namin dati sa Akasha. Yun yung pangalawang banda ko. Pero ang nangyari kasi noon, Insulin Akasha. Kasi ang nangyari, medyo mas naging active to si Akasha compared sa kay Insulin. So parang syempre ako, gusto ko pa rin mag-pursue na magbanda. Kaya pinalagang ko na lang din tong Akasha kasi alam kong active sila tapos part din sila sa indie scene ng Cagayan de Oro eh. So kaya sabi ko, baka dito na lang muna ako mag-focus kasi parang hindi na masyadong seryoso tong Insulin eh. Kasi nga, graduating tapos yung isa umuwi sa kanila tapos pabalik-balik na lang. Ngayon, so sa Akasha naman, dun kami doon ko na-experience yung mga underground na tugtugan talaga. Yung mga kasabay yung mga metal sa Cagayan, yung mga may ingay, yung mga hindi ko alam na nag-i-exist pala yung mga banda na yon. Pero more on covers kami kasi wala pa kaming sa pagkaalala ko, wala pa kaming composition nun eh. I mean, wala kaming session na mag-songwriting. Kasi ang nangyari, may mga sari-sariling banda yung ibang members eh. Si Mike Cab, yung gitarista, may banda siya. Si Victor, yung bassist, may banda din siya. Hindi ko maalala kung si Victor or si Vex yung gitarista or bassist. Basta yun. May mga kanya-kanyang banda eh. Tapos parang sa pagkaalala ko, yung vocalista lang tsaka ako yung walang banda na iba. So parang nangyari, ito talaga yung banda na parang pinag-focusan namin. So eventually, ganun din nangyari. Parang hindi nagkakaintindihan. So nakilala ko na naman tong pangatlong banda ko. Itong Drum Machine. Yun talaga medyo masasabi kong medyo pasok ako doon. Kasi yung sa Insulin, di ba, OPM. Mga ganun, yung parang medyo mga alternative rock. Tapos yung sa pangalawa naman, yung Akasha, pero ang medyo punk siya na may pagka-hardcore. Parang ganun yung mga bagsakan. So hindi ko masyadong trip yung mga time na yun. Pero ngayon ko lang din na-appreciate yung mga ganong klaseng genre. Pero nung mga time na yun, as in sobrang close-minded ako. As in, parang pag sinabi mong ganitong banda,
tas alam ko hindi ko siya ka-genre or hindi ko kaya, ayaw ko na kaagad. Hindi ako yung tipong parang, sige, try ko. I-challenge ko yung sarili ko. Hindi ako ganun dati, close-minded ako eh. Kaya pag yung mga easycore, yung mga post-hardcore, mga metalcore, mga ganung genre dati, hindi ko kasi kaya yan eh. Parang pag sinabi mong ganung genre, ayoko na kaagad. Like, kung mapipilitan mo akong pumasok sa banda na yon, gagawan ko na lang ng paraan na parang ipapasok ko pa rin yung style ko. Oo. Pero lagi ako napapagalitan nun kasi hindi ganyan yung palo kasi ganito ganyan. Ayun. So, yun. Tapos eventually yun nga yung pangatlong banda ko, yung Drum Machine. Yun medyo punk na talaga na nagko-cover na kami ng mga Blink, ng mga Ambassadors, mga ganun. Nagko-cover na kami ng mga ganung genre eh. Although, pinapasok pa rin nila kasi same lang din naman yung mga members eh. Si Ivan. Si Ivan, drummer ng Rage of Laura dati. Si Mike Ab, gitarista din. Si RJ Lofranco, gitarista din. Tapos si Victor, yung bassist. Diba? Same lang din. Kami lang din yan eh. Parang naghihiraman lang ng mga members pag mga part lang ng circle ng mga tropa. Ganun siya. Tapos, ang nangyari, so, syempre, cover na kami, di ba? Tapos tumutugtog na kami. Ang unang experience ko sa mall show, tapos nagkalat pa ako nun kasi hindi ko maalala yung ibang parts ng kanta eh. Tumugtog kami sa Limket Kay Mall. Naalala ko pa yun dati. Nakalimutan ko kung anong event yun eh. Basta parang may event sa Limket Kay Mall yun. Yung unang mall show ko talaga na natugtugan. Na parang sariling banda ko na hindi ako parang, uy, pa-jam naman. Hindi eh. So, sariling banda ko talaga. Hindi ko makakalimutan yun. Nagkalat din ako nun kasi may mga, syempre, kinakabahan ka eh. Parang matataranta ka talaga. Hindi mo alam anong gagawin mo. Tapos, yun nga, nagkalat ako. Tapos kung ano pinagagawa ko kasi wala eh. Nakalimutan ko na eh. Tapos nagtitinginan na kami. Basta asin sobrang kalat namin. Hindi ko makakalimutan yun. Pero, isa yun sa mga pinaka-unforgettable experience ko sa pagdating sa bandang yun, sa Drum Machine. Ano pa ba? Yun lang naman eh. Yun yung mga pinaka-unforgettable experiences ko sa kanila. Yung mall show talaga. Kasi mostly, ano lang naman eh, mga bar gigs lang. So, nag-iikot-ikot lang kami sa mga ganun. Then, yun nga. Tapos, after nung Drum Machine, eventually nag-aral ulit ako. Bumalik ulit ako sa school natin. IT ba na IT? Hindi, nag-shift na ako, naging communication na ako. TCM. TCM. Nag-TCM na ako. Tapos, since parang masasabi kong medyo maangas pa ako nun eh. Sabi ko medyo na ako nun, parang medyo veterano na ako pagdating sa tugtugan. Tapos dito ko na-discover yung Playmakers. Tapos, nung na-discover ko yung Playmakers, yun na, nagpapasiklab na ako. Parang nilalapitan ko na yung mga ibang mga doon. Sila Crib, sila Atimek, sila Sam, Salingay, sila, sino pa ba? Sila, hindi ko na maalala, hindi ko na matandaan yung iba eh. Basta sila yung mga part ng, sila Chad. Yun, si Chad. Naalala ko po yung band mo dati sa Playmakers. Ano ba yung band na yun? Years with Maria ba yun? Years with Maria. Kinuha din ako nun eh. Pero ano yun? Mamaya na yun. Parang basta nangyari kasi, di ba, syempre, naging part na ako ng Playmakers. Tapos audition, mga ganito, ganyan. Tapos, hindi ko makakalimutan yun, yung interview sa akin ni Crib. Sabi niya, kasi ewan ko kung nakita na nila yung skills ko dati, pero kakaiba yung interview niya sa akin eh. Parang, ewan ko kung for formality na lang kasi hindi pa ako part ng Playmakers pero lagi na akong natambay sa sa office ng Playmakers dati. Tapos syempre may mga kakilala na, tapos yung mga tugtugan emo-emo eh. So syempre parang na-hook din ako. Sabi ko, ang galing na itong mga to, puro emo yung tugtugan. So syempre tontuwa ako. Ngayon, eventually sinali na ako sa Playmakers, 'di ba? Tapos sinama na ako sa interview, tapos in-interview ako. Pero yung interview sa akin ni Crib dati, ang sabi niya, sa pagkakaalala ko, basta parang kinumpare niya
yung skills ko sa skills ni Chad. Kasi si Chad yung parang yung parang paano ba? Yung parang leader in a way sa group ng mga drummers sa club na yon. So parang sinabi niya sa akin, paano yun pag mas magaling ka pa kaysa sa parang mentor yata yung sinabi niya sa akin. Paano yun pag mas magaling ka pa kaysa sa mentor mo? Paano mo yun? Paano mo i-overcome daw yun? Like, parang ang sinasabi niya is magmamayabang ba daw ako or hihigitan ko ba daw siya o ganun. Tapos syempre, stay humble lang. Sinabi ko, hindi, makikinig pa rin ako sa ganyan. Ganun. Basta, di ko makakalimutan yung interview na yun eh. Tapos, eventually, yun nga, naging part na ng Playmakers, tapos nagkaroon ng auditions, tapos parang naging part na din ako ng parang yung mga bagong sali, kasi syempre, na ako parang matagal na member na ako sa Playmakers. So, ngayon, may mga dumadating na mga bago, yung mga bagong first year na naman, di ba? So, ayun. Tapos naging part na din ako sa yung mga taga-auditions din na parang, sige, tanggapin mo to, mga ganyan-ganyan. Naging part na din ako sa ganun. Tapos eventually, yun nga, nakilala ko yung band. Kasi sa Playmakers lang din yun yung Years with Maria na sinasabi mo. Sa Playmakers lang din yung banda na yun Yun talaga, punk na punk. Kasi nag-Green Day kami nun So talagang pasok na pasok ako doon. Green Day, tapos nagsisimple plan pa. Basta yung talagang genre na gusto ko. Kaya nagagawa ko yung gusto ko doon Kasi gawa nung pasok na sa genre. Tapos, doon ko din na-experience yung mga sa Years with Maria. Doon ko din na-experience yung mga sumasali sa mga Battle of the Bands. Tapos tumutugtog din sa mga kung saan-saang school. Tapos yun nga, pero hindi kami may mga original songs kami. Si Ziggy kasi nagko-compose nun May mga original songs kami, pero hindi namin siya madalas tinutugtog sa live kasi hindi ko maalala kung ano yung reason. Siguro nahihiya mag-promote or hindi pa kami komportable sa areglo or something ganon. Pero hindi ko na-experience sa kanila. Sa 4 na banda na nasalihan ko, yung 3 yon except sa Insulin, hindi kami nakapag-record As in, wala akong experience sa kanila ng recording sa studio. Sa unang banda ko lang na-experience yung mga ganon. Kaya parang siguro nawalan din ako ng gana kasi parang ang gusto ko is magkaroon kami ng recording ng mga kanta o Pero yun nga, eto nga sa Years with Maria, ang nangyari kasi, sumasali kami ng mga Battle of the Bands, di ba? Tapos sumutugtog kami ng mga gigs sa either sa mga school or sa mga underground. Tapos, ang nangyari kasi, hindi ko maalala kung kinontak na ako nung Battle Royale, yung pang-5 kong banda. Hindi ko maalala. Basta parang ang nangyari kasi, parang nagseryoso din ata sila sa pag-aaral or something. Hindi ko maalala Tapos syempre ako nagbulakbol ulit. Tapos nag-drop ulit ako sa course ko. Tapos ayun, eventually kinontak ako nitong pang-5 kong banda, yung Battle Royale. Yun talaga masasabi kong parang siguro ito na yung pinakabanda ko. Kasi isipin mo, puro mga matanda yung mga kasama ko. As in talagang halimaw, yung mga talagang mamaw sa mga music. Tapos metal talaga kung metal. As in parang, yung parang rock and roll talaga. Yung parang ganun talaga siya. Ganun So, syempre, mga long hair mga kasama ko. Tapos talagang alam nila yung craft nila kasi matanda na sila diba? Tapos ako lang yung bata. So yun nga, nangyari kasi noon, kinontak ako noon kasi nag-decide na ako noon na mag-stop na ako magbanda kasi parang siguro hindi para sa akin to. Kasi yun nga, yung nangyari, parang itong 4 na banda na to, parang walang direction ba? Walang goal. Parang ganun yung nasa utak ko noon so syempre, ang ginawa ko, tumambay na lang ako, nag-com shop ako noon Tapos naglaro na lang ako nun. Ito nga, pag-check ko sa Facebook ko, ayun yung nangyari. Nag-chat sa akin yung vocalista namin sa Battle Royale dati, si Makins. Shoutout sa'yo, nanonood. Shoutout, Makins. Tapos yun nga, sabi niya, parang, naghahanap daw sila ng drummer. Kasi yung drummer nila parang umalis o kaya
Di ko maalala kung anong reason nun. Pero alam ko marami silang drummer eh. Parang depende kung sino available. Parang ganon. Oo. Tapos eventually, parang since pumayag ako, so ako na yun parang naging permanent na drummer nun. Kasi ako lang yung laging nandun eh. And pag kinontak mo yung mga iba mga drummers nila, wala, hindi available o kaya malalayo. So yun yung nangyari. Tapos doon ko din na-experience yung mga sumasali sa Battle of the Bands. Tapos laging nagcha-champion. Kasi nga magaling sila eh. Parang buhat na buhat ako. So syempre, since ako yung pinakabata, ako yung tinuturuan lagi, ako yung pinapangaralan na wala ka sa metro. Basta lagi akong pinapagalitan nun kasi totoo naman eh, wala ako lagi sa metro. Masyado akong nagmamadali, parang naghahabol lang kami. So doon talaga ako nag-train. I mean, doon ako na-train sa kanila. Gawa din ni Franz yung bassist. Kasi siya talaga lagi niya akong pinapagalitan eh. Hindi, wag ganyan kasi hindi, masyado akong nagmamadali. As in, lagi akong pinapagalitan. Pero nakikinig ako kasi totoo naman eh. 'Di ba? As in, parang kung papakinggan, kasi nung mga unang sabak ko sa kanila, kitang-kita sa mga video eh, na parang nagmamadali talaga ako. So parang tunog kengkoy na siya. So tama naman. So ngayon, eto nga, natuto na akong mag-metro. Tapos eventually, yun nga, kung saan-saan na kami pupunta. Sa kanila ko din na-experience yung parang, para sa akin nung time na yun, parang nagtutour na kami sa buong Mindanao eh. Yun nga eh. Kasi, tour all around Mindanao. tour around Mindanao talaga. Kasi kung saan-saan kami pupunta, basta it's either gig na invite kami or lumuluwas kami para sumali ng mga Battle of the Bands. As in, ang layo na nang inabot namin. Jensen, Ozamis, Dapitan, saan pa ba, Pagadian yata. Basta hindi ko na maalala. Basta as in buong Mindanao, halos na ikot na namin. Kakasali ng Battle of the Bands o kaya may invites. Tapos yun, ang last gig ko sa kanila, yung battle yata sa may, yung Panagsalaw Festival sa may Kauswagan. Kauswagan, no? Yun nata yung masasabi kong last gig ko na sa kanila kasi magmamanila na ako nun eh. Parang ang nangyari kasi, ang nangyari kasi kaya nakapag-Manila ako at saka nagkaroon ako ng mga connection kasi nagbakasyon lang ako nun dito ng summer yata or Pasko ba yun. Tapos, ganun din yung nangyari. Parang, kasi may mga drum group sa Facebook, di ba? Oo. So, parang Drummers of the Philippines yata yun or Drum Nation na page. Basta may nakita din ako noon na nag-post. Ganun din yung sinabi, yung tulad ng sinabi nung unang banda ko na parang looking for drummer, ganito ganyan, metal yung banda, ganito ganyan. Tapos nag-send siya ng link, tapos may music video sila. Sabi ko, wala, angas na itong banda na to, yun yung unang banda ko naman. Ay, hindi ko siya naging unang banda. Parang sumession ako sa kanila nung nag-chat ako. Kasi nag-comment ako doon, sabi ko, ano ba sabi ko nun? Parang sinabi ko yata na parang sige ako, go ako dyan, ganun. Parang available ako, wala akong banda, parang ganun sinabi ko. Tapos piniem ako nun ni RB, yung gitarista ng Pahina. Yun nga yung niya, parang reply niya sa akin, uy, ganito ganyan. Napapanood niya pala yung mga videos ko dati sa Facebook, yung mga covers ko, tsaka yung mga pinopost ko dati sa YouTube. Yeah, nagulat ako, kilala niya ako. Sabi niya, uy, idol, ganito ganyan. Napapanood ko yung mga videos mo, ganito ganyan. Tapos, yun, eventually, parang nag-meet up kami. Tapos, nung pag-meet up namin, unang meet namin, parang nag-jam kami kaagad. Eh, syempre, nung pag-jam namin, alam mo ba to? Alam mo ba yan? Eh, alam ko lahat eh. Gawa nga nung Battle Royale nga kasi alam ko yung mga, mga covers eh. So, parang, dun naipon yung mga pondo ko. So, yun, mga Slapshot halos yung mga covers namin sa Pahina eh. So, yun, eventually, parang, nung una, hindi pa sila masyadong, hindi pa sila masyadong okay nun kasi, sabi ko kasi nagbabakasyon lang ako dito.
So parang hindi pa nila ako kinuha no na session kasi sabi ko, nagbabakasyon lang ako dito eh. Ganito, ganyan. Parang uuwi din ako parang siguro after 2 weeks, ganun. Ganun. Sige, sige, ano na lang. Pag nakabalik ka na lang, pag-usapan natin ulit. Tapos eventually, parang nakapag-decide ako. Sabi ko, mga pag Manila na lang kaya. Baka ito yung chance ko na magbanda doon. Kasi yung thinking ko noon is pag sa Manila ka kung dito ka nagbabanda is matik instant sisikat ka or mas maraming opportunity or pag mga gigs lagi kang bayad. Akala ko kasi ganun. As in parang walang paghihirap na mangyayari. Hindi pala, mali pala ako. Pero mamaya na yun. Darating din tayo doon. Tapos yun nga. So eventually sabi ko nakapag-decide ako. Sinabi ko sumama ko kasi nandito siya eh. Sabi ko sumama ko. Sabi ko hindi. Sabi pala ni mama sa akin, gusto ko ba daw mag-aral? Tapos syempre, sabi ko, sige. Tapos ang demanding ko pa nun, sabi ko, di, gusto ko Lasal. Gusto ko Lasal. Lasal daw eh. Tapos yun nga, parang, sige, ganito nga, tingnan natin. Tapos eventually, dumating na ako sa Manila. As in, yun na yung sasabi ko, nag-migrate na ako dito. Tapos ang dala ko lang nun, sa gamit ko, double pedal lang, tsaka drumstick bag. Na hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Buhay na buhay pa yung drumstick bag na yun. Yun ba yung Travis Barker na drumstick bag? Oo, Travis Barker na drumstick bag. Buhay na buhay pa rin yun hanggang ngayon. Ginagamit ko pa rin siya. Tapos, yun nga. So, nandito na ako. Chinat ko na kaagad yung pahina. Sabi ko, nandito na ako. Lumipat na ako dito sa Manila. Pag available kayo, pwede tayo mag-meet up para mapag-usapan kung kung ako ba yung kukunin yung drummer o ano man. So eventually nag-meet up kami, parang konting meeting, sabay inuman. Tapos yun, anong nangyari? Eventually kinuha din ako. Pero session lang yun that time. So yun, doon ko na-experience yung mga talagang tugtugan sa mga bars dati. Ang pinakaunang bar na natugtugan ko dito, way back 2016 yun, is Black Kings Bar. Sa may, ano yan eh, West Avenue sa Quezon City. Yun talaga, as in parang, ano siya eh, parang legendary bar in a way siya. Parang, di ko alam wala akong alam kasi. Di ko alam kung kasabayan siya ng Sagiho, mga ganun. Pero, wala na yung bar na yun eh. Pero isa yun sa mga parang masasabi kong pinaka-iconic na bar daw dati. Tapos yun, ako tumugtog. Tapos doon ko na-experience yung mga talagang alam na mga tao yung kanta nila. Kasi pinapractice sa akin yung mga kanta nila eh. As in sariling kanta tapos isang cover lang. So yun, parang sabi ko, ang galing naman na itong bandang to. Parang ang daming nanonood. As in punong-puno yung bar na yun eh. Nakalimutan ko lang kung anong event yun. Basta punong-puno yung bar na yun. Tapos kinakanta, nag-headbang yung mga tao. Parang as in, kung i-compare ko sa scene sa Cagayan de Oro dito, sobrang layo as in. Kasi, ang nangyayari kasi sa Cagayan de Oro, parang yung mga tao nakatayo lang, parang ganun lang, nanonood lang, tapos chikahan. Parang parang nanonood ng ng parang parang show lang, yung parang TV lang, parang ganun. Pero yun, sobrang iba yung experience dito. Kaya sabi ko, siguro ito na yung calling na dito na ako magbabanda. Parang baka ito na yun, sabi ko gano'n. Tapos eventually, yun nga, hindi naman nila ako kinuha as drummer kasi session lang. Tapos may pinakilala sa akin, yun naman yung pangalawang banda ko dito na God vs. The Kings. Gaano ba ako tagal sa kanila? Siguro mga 2-3 years ako sa kanila. Doon ko rin na-experience sa kanila yung mga recordings, yung mga tumutugtog ng mga gigs na mga malalaki, mga festival, yung mga parang mga paano ba, yung mga konsehal na mga gigs. Yung mga ganun, yung mga parang mga barangay. Excuse me. Doon ko din na-experience sa kanila yung mga ganun eh. Kasi gawa nga nung vocalista yata namin para may mga connections sa mga konsehal doon sa Tondo, parang ganun. So ayun, tumutugtog kami sa mga ganun dati pag yung mga may mga Tondo Fest, mga ganun. Tapos sa kanila ko rin na-experience yung mga kung saan din pumupunta dito. Ano pa ba? Yun lang naman. Tapos ito nga ang nangyari kasi
ito nga, kakwento ko na kung bakit ako pumunta sa may I mean, bakit ako kinuha ng Happy Tree Friends. So, nagkaroon kami ng gig, first gig namin ng God vs. the Kings noon dito sa may Checkpoint Bar. 2016 pa yon. Knowing na nandun yung Happy Tree Friends, nakita ko yung poster sabi ko, hala, Happy Tree Friends. Sabi ko, mga idol to, Blink-182 ng Pilipinas. Sabi kong ganun. Kasi napapanood ko yung mga covers nila dati. Sa Cagayan pa lang ako 2014, 2015, nung pumatok noon na cover nila, na laging lumalabas sa feed ko is yung Pangako Sa'yo na cover nila. So, ayun nga. So, laging lumalabas. Tapos lagi ko pinapanood yung kasi tuwan-tuwa talaga ako sa yung beat na parang mabilis So, blink na blink talaga Sabi yung ganun Tapos yun nga, kasabay namin sila. Tapos, pagkadating namin doon sa sa bar na yon, nagsisimula pa lang mag-soundcheck yung Happy Tree Friends noon. So, tumutugtog na sila kasi nanood na lang ako ng buong tugtugan nila. Sabi ko, galing, ang ganda. Tapos, sobrang tuwan-tuwa ako nun kay Anton, yung gitarista namin. Kasi, naka-wireless siya Parang first time ko nakakita ng banda na naka-wireless Sabi ko, siguro sobrang yaman nitong bandang to. Kaya sobrang professional. Kasi naka-wireless Tapos, ang likot pa niya, paikot-ikot, patalon-talon, mga ganon. Yung mga hindi mo usual na nakikita sa mga Battle of the Bands. Kasi madalas pag Battle of the Bands, I mean sa Cagayan wala namang awan ko, wala akong napansin na naka-wireless I mean sa lahat ng nasalihan kong battle wala akong nakikitang naka-wireless Tapos wala kang nakikitang tumatalon o kaya malikot sa stage. Madalas dun yung mga lumulod tapos nagli-lead, mga ganun lang I think yung nakita ko na tumatalon si Chester lang dati yung sa nobela. Oo, si Chester yun sa nobela. Yun pala. Shoutout sa'yo kung nanonood ka. Buong nobela. Sa pala yun, sa mga sa mga naging, paano ba? Naging roots ko din kasi dati nagpapaturo ako dun kay Tata Tsaka kay Gideon, yung drummer din nila. Papaturo ako nun dati kasi hindi ko alam yung pinaggagawa nilang mga solo-solo na parang tunog parang international. Wala akong alam sa mga dynamics dati So, ayun nga. So, eventually, naging tropa ko sila. Tapos, parang mas naging proud pa ako kasi nung nanalo sila sa Music Laban, di ba? So, parang sabi ko, grabe, sobrang galing talaga na itong bandang to. Ilang years din to na parang yung craft nila, puro sali lang sa mga Battle of the Band, di ba? So, ayun nga. So, ito, balik tayo sa kwentong sa Happy Tree Friends nga. So, yun, tumugtog yung Happy Tree Friends, nanood ako. Tapos, eventually, tumugtog kami. Tapos, ang hindi ko alam, nanood pala silang tatlo sa amin. Tapos, syempre, todo pasikat ako doon. Parang yung, alam mo yung mga galawan na parang pang-battle talaga na parang ikot sticks, yung mga talaga nagpapasikat ka, yung parang para mapansin ka. Hindi ko alam, nanonood pala silang tatlo. Tapos parang after nung gig na yon, magpapapicture sana ako sa kanilang tatlo Kay Ino, kay Paulo, tsaka kay Anton. Magpapapicture sana ako sa kanila. Kaso parang nahihiya ako kasi hindi ko alam kung pagod na ba sila o pero ang dami ding nagpa-picture sa kanila Tapos parang medyo nahihiya ako kasi baka magalit o kasi hindi ko alam paano mag-approach sa mga ganun dati So eventually parang nangyari, chinat ako ni Paulo, yung bassist. Parang siguro ilang months after nung gig na yon, kasi inad ko sila Hindi ako in-accept ni Anton kaya nainis ako nun. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga. Inad ko silang tatlo. Tapos, parang nangyari is, kinontak ako nito ni Paulo. Ganun din yung sinabi. Parang kung anong sinabi sa Battle Royale sa akin dati na parang naghahanap sila ng session. Kaya ko ba daw tugtugin yung mga mabilis na mga kanta, yung mga Blink daw, o kaya mga Sum 41, ganun, mga Green Day. Sabi ko, sige, game ako dyan. Gusto ko yung genre na yan. Sabi yung gano'n. Kasi akala nila, puro metal lang ako. Kasi yung sa God vs. the Kings nga, parang rap metal siya So parang may pagka-Rage Against the Machines na Bullet for My Valentine na Trivium. Parang gano'n So akala nila, hindi ko gugustuhin yung mga ganong klaseng genre, yung punk nga. Ang hindi nila alam is yun talaga yung pinaka
comfort zone ko. So yun nga, sinabi ko, sige, ganito, ganyan, set tayo ng practice. So ayun, sipra sa akin yung unang album nila, yung Walang Papansin Neto, yung buong album na yun. Tapos parang siguro 2 araw o 1 araw nakuha ko na kaagad. Kasi yung feel niya is Blink talaga eh. Kaya parang sobrang dali lang sa akin eh. Basta mga siguro after a day or after 2 days, nakuha ko na lahat kaagad. 6 na kanta yun. Tapos nagulat sila. Kasi ba't daw nakuha ko kaagad, ito ganyan. Tapos syempre nag-set kami ng practice. Tapos unang practice namin noon, after nung practice na yun, Rekta gig. Dito yan, malapit lang din sa may Pasita lang din yun sa Laguna. Malapit lang dito yun, pero wala na yung bar na yun. Ano yun eh, parang album tour yata nila yun o something. Album launch yata, parang ganun. Basta yun yung unang gig ko sa kanila na tumugtog na ako na as part ng Happy Tree Friends na 3 lang kami. Tapos eventually hanggang sa nagsunod-sunod yung mga gigs. As in, nung ko nakikita na parang sobrang fit ako dun dito sa bandang to. Kasi naghalo lahat eh na naging experience ko sa bawat banda. Naghalo siya lahat sa isang banda lang eh. Punk, pasok ako. Recording. Kung saan-saan pumupunta para makatugtog. Diba? So parang sabi ko baka ito na yung bandang para sa akin. Kasi ito yung pangarap ko dati na magkaroon ng banda na parang tunog Blink, na 3 lang kami, na sobrang fit ako, na hindi ako mag-aalin lang gumawa ng mga palo kasi hindi sila okay, mga ganon. Kasi hindi kami parehas ng gusto. Kumbaga, hindi kami same ng genre kasi kaya ganito, ganyan. Kaya, nung nakilala ko sila, sabi ko fit ako dito kasi same kami ng utak eh. Same kami ng hilig. Same kami ng genre na gusto. Diba? So, ayun, eventually, hanggang sa dumating na ang pinakaunang big event ko is yung Rakrakan. Unang Rakrakan ko nun. Rakrakan 2018 sa may Mall of Asia yun. Sa concert grounds dun. Yun yung unang experience ko sa sa mga big event, mga big stage talaga. Kasi madalas lang eh, bar gigs lang kami dati sa Happy Tree, tas Lagare. Ewan ko kung paano namin nagagawa yun dati, na parang kunwari, may gig kami sa Laguna. Tapos, Lagare kami, pupunta kaming Makati kasi may gig kami sa Makati. Tapos, may gig na naman kami sa, yung mga ganun, hindi ko maalala kung paano namin nagagawa yun. Tapos, 4 lang kami nun, as in, 3 miyembro, kanya-kanyang setup, tapos, yung road manager lang namin, si Cyril. 4 lang kami. Tapos, isipin mo, paano ko na ipagkakasya yung drums ko sa Mirage. 4-seater lang yun Although 4 lang naman kami, yung ibang gamit kasi sa loob, tapos parang siksikan lang kami para kaming mga isda. Parang ganon. So yun nga Rakrakan 2018 yung unang big stage ko. Tapos nakakasabay yung mga sikat na mga banda, yung mga sikat na mga OPM icons. Doon as in parang nakakasalubong mo lang sila. Sabi ko, ganito pala yung experience dito. Parang syempre nasa shock ako kasi parang hala typecast, hala mayonnaise, hala rocksteady, hala hala Sadie, mga ganun. As in yung mga idol mo nung kabataan, yung mga pinapakinggan mo lang or napapanood mo sa Mix, sa MTV o sa YouTube. Nandyan sa harap mo. Tapos parang depende kung saan stage ka pupunta, doon mo sila makikita. Depende kung saan stage din sila naka-assign, parang ganon. So yun, parang yun talaga, as in sabi ko, baka ito na yung banda na para sa akin. Kasi parang sa lahat ng banda ko, kahit ipagsasama mo, parang feeling ko hindi ko ma-experience to eh. Yung ganitong tugtugan. Tapos, hindi kami nagko-cover ng mga time na yun. Hindi kami nagko-cover, wala pa kaming cover nun eh. Puro original songs pa kami nun. Kasi nagpo-promote nga kami, kasi gawa nga nung kakalabas lang nung unang album, 'di ba? Kahit hindi ako nag-drums noon, pero syempre promote pa rin. Ngayon, so sunod-sunod na 'yon, tapos eventually sumali kami sa Vans muna bago kami ng Music Laban. Sumali kami sa Vans.
yung anong event ba? Basta yung House parang of Vans, Battle of yun the ba yun? Bands. Oo, yung parang Battle of the Bands ng Vans ba yun? Parang Vans something. Basta hindi ko na maalala yun eh. Basta yun, yung Battle of the Bands, Battle of the Bands ng Bands. Hirap nun Bands ng Bands. Oh, yun. So, umabot kami sa finals noon, ng battle na yun. Tapos, hindi kami nanalo. Ang nanalo kasi noon is yung Fall on Thursday. Medyo nadismaya kaming lahat noon kasi Vans yan eh. Punks yan eh. Skate yan eh. Di ba? Parang ganun kasi yung nasa utak namin. Parang, pag nanalo kami nito, baka, yung mga nasa utak namin nung time na yun, yung mga ano pa, sabi namin, pag nanalo tayo dito, baka sponsored tayo ng Vans. Yung mga ganun mga imagination ba? Yung mga ambition mo sa buhay na, pag baka ha-handle tayo ng Vans, baka sila yung bumahala sa atin sa mga mga gigs, mga ganun. Mga ganun yung mga nasa utak namin nun eh. Kaya nung natalo kami, parang sobrang dismaya talaga kami nun. Si Anton parang na-depress din nun eh. Parang hindi ko alam kung ayaw na niya magbanda kasi hindi mo rin siya makakausap mga ilang araw eh. Pag nag-chat kami sa GC, kami lang ni Mac dalawa nung magkakausap. Tapos si Cyril laging scene. Hanggang ngayon, ganun din naman siya eh. Parang si boy scene lang naman yun eh. Tapos yun nga, hindi mo makontak, hindi mo mahagilap si Anton talaga. Parang hindi ko alam kung nag-i-emo ba o ano. Basta hindi mo siya makontak. Tapos eventually, parang nag-long message yata siya. Parang nahimasmasan na siya sa nangyari. Ang sinabi niya, parang sali daw kami. Yung unang music laban namin, sali daw kami. Tapos ganun din yung nangyari. Parang hanggang lang kami, hanggang elimination lang kami. Yun yung ang nanalo is yung Whoopies. 2017. Whoopies yung nanalo nun. Tapos, ganun din, nadismaya din kami kasi sabi namin, or sabi ni Anton pala, na hindi, baka hindi tayo pang competition, hindi pang ganun, focus na lang tayo sa songwriting. So yun nga, yung gumawa kami ng pangalawang album namin, yun yung Alaala ni Kevin. Nag-focus na lang kami doon. Kung papakinggan nyo yung sa Spotify namin, yung kung bibisitahin nyo yung album na yan, yung buong track na yun, ako na nag-drums noon. Ako na yung nag-record ng drums na yun. Tapos, eventually, nung after pag-release namin ng album na yun, okay na. Tapos ito na nga, parang gigs na ulit, ganun-ganon, kung saan ako pupunta. Tapos nagpo-promote lang kami ng mga ilang songs lang dun sa Alaala ni Kevin. Kasi ang haba nun eh, parang 12 kanta yata yun o 13. Basta mga ganun, as in buong album talaga na marami. Tapos, eventually kinontak ata kami ng Red Horse ulit o nag-audition ulit kami. Basta parang ganun. Tapos eventually nag-music laban ulit kami. Tapos hanggang sa dumating kami sa semis. Tapos hanggang sa dumating kami sa finals. Ito na yung dalawa ng category nung music laban. Ito na yung dalawa yung category. Yung pumasok nung sa kabila is sa Lilit. Yung nanalo nun sa lakas na category is Lilith. Tapos kami sa Aklas. So yun nga, yung pag dumating na kami sa semis nun. So, ang nangyari nun, parang 1 week yata kami nun na parang puro shoot, puro promote ng Dickies, Macbeth, mga ganun. Pero hindi ko alam kung nirelease yung mga footage na yun eh. Hindi ko mahanap. Hinahanap ko nga siya eh. Kasi gusto ko rin panoorin minsan. Gusto ko i-reminisce yung mga past. Ganun kasi ako minsan eh. Pero wala akong nahanap na yung mga pinag-shoot namin dati. Wala akong mahanap na mga ganun na mga footage. Wala. So, yun nga. Ang dami naming shoot noon. Tapos, nag-practice pa kami sa Yellow Room noon. Sa may Ortigas. Tapos, ang parang coach kasi namin noon, or yung mentor pala namin noon is Kwan. So, si Mark Abaya. Tapos, syempre, nag-schedule yung Red Horse na, may practice kayo kasama with mentor, ganyan. Tapos, yun nga, nag-practice kami, tapos dumating sila, buong banda, tapos sinugtog namin yung kung ano itutugtog namin sa finals. Tapos, nagbigay lang sila ng mga konting words of wisdom, mga inspirasyon.
Mga kung anong pwedeng idagdag sa part na to ng kanta o kung anong gagawin namin. Tapos yun nga, ang di namin makalimutan is sinabi ni Mark Abaya is pwede ba magmura dito? Pwede, Hindi. pwede. Ang sinabi kasi ni Mark Abaya nun, kasi di ba punk kayo? Tapos hindi, basta wag niyong isipin yung mga yung mga kung ano sasabihin ng mga tao sa inyo kasi ganito lang yan punk means fuck you daw. So syempre tuwan-tuwa kami noon, ito ganun pala yun. So ayun, paulit-ulit siyang ganun. Tapos yun nga, eventually tumugtog kami sa finals na. Kung gusto niyong panoorin na sa YouTube, YouTube ng Happy Tree Friends, yung buong set namin nun yung gabing yun. Tapos yun, tumugtog kami. Tapos after nung pagbaba namin ng stage, after namin tugtugin, actually yung namin yung paghubad namin on stage, hindi nakaplano yun. Parang on the spot na lang na nangyari yun kasi ewan ko kasi ang intro nila lagi dati pag kami ang Happy Tree Friends, ako si Anton, siya si Mac, tas si Joshua, drummer namin. Sa ngayon lang kami nakikita, hindi po ako tomboy. Yun yung lagi sinasabi ni Anton Tapos parang from there, parang hindi ko alam kung siguro may mga nagsisigawan doon sa crowd para maghubad ka, parang ganun siguro. Parang, ayan, naghubad na ako, hindi ako tomboy, mga ganun. Tapos naghubad din si Mac. Tapos ako din, naghubad na lang din ako kasi naghubad na silang dalawa So, ayun, kaya pag minsan makikita nyo sa mga clips ng Music Laban dati, o kaya pag napapanood nyo yung sa YouTube namin, nakahubad na kaming lahat nun. Hindi talaga kasama sa plano yun. Ginawa na lang namin yun, parang tinitreat namin yung event na yun as parang tugtugan lang namin. Parang nasa show lang kami, parang ganun. So, nung bumaba na kami sa stage, after nung pagtugtog namin, bumaba kami sa stage, naglasingan na kami kasi parang sabi namin, only yung mga beer di ba? Red Horse sponsored So, ang daming beer. So, pag naubos yung isang cooler, sir, ganito ganyan, kuha lang akong beer. Kuha na naman. May mga beer. As in, puro inuman lang kami nun sa stage. Wala na kaming pake. Manalo, matalo, wala kaming pake. Kasi, para sa amin, siguro, sobrang kalat namin nun. Parang hindi pa kami proud sa ginagawa namin. Parang hindi pa kami confident sa ginagawa namin. Kasi, parang sa 1 week na yon ang practice kasi namin is isa lang. Yun nga yung kasama namin yung si Mark Abaya. Tapos, nagpa-practice lang kami sa kwarto, naka-practice pad lang ako. Tapos yung dalawa, naggaganong-ganon lang nang hindi nakasaksak. So, ganun yung parang practice namin talaga. Tapos, yun nga, naglasingan kami. Tapos, eto nga, tinawag na yung mga contestant. Tapos, ayun nga, nakapila na kaming lahat. Diba? 5 kami nun Sa category namin, 5 kami nun Nakapila na lahat. Kami, wala kami sa mission kasi lasing nga kami. Ganun na kami. Wala kaming pakialam. Tapos, eventually, parang sinabi na, and the grand winner for Music Laban, na class category 2019. Ang tagal nun Siguro mga 10-15 seconds. Tapos biglang, happy. Ang bagal pa happy. 3 friends, pak. Tapos, wala. Na kami. Sobrang emotional namin nun. Talagang tumayo yung mga balahibo namin. Tapos, parang nag-iiyakan na kami. Kasi, hindi namin in-expect yun Kaya nga sabi namin, hindi kami proud. Kasi nga, feeling namin, nagkalat kami. Tapos, parang, kaya naglalasingan na lang kami. Kasi wala na kaming pake. Manalo, matalo, at least na-experience na namin. Ganun yung nasa utak namin nun. Kaya nung tinawag yung pangalan namin, nung nanalo kami, as in talagang mixed emotions talaga kasi parang isang beses kami nag-try tas natalo, tas yung sa Vans nga natalo. Tapos ito nga nanalo na kami. So parang first time ko nanalo sa ganung event yung talagang malaking Battle of the Bands na regional. Yun talaga yun yung pinaka ko Kaya after noon ano ba nangyari after nun? Parang doon na ata nagkaroon ng mga kung saan-saan na kami umupunta kasi marami nang kumokontak. Masyado mainit na yung pangalan namin
Kasi pag sinabing Happy Tree Friends, uy, ito yung nanalo ng music laban, ganito, ganyan. Kaya nung pangalawang experience ko sa Rakrakan, after a week nun, nung pag-announce after a week nung grand finals ng music laban. Kaya nangyari nun, hindi ko rin makakalimutan yun. 2 araw kaming tumugtog sa Rakrakan kasi may nakaset ng pang day 1, may nakaset na slot doon for music laban champion. So question mark pa yun kasi wala pang napili kung sino manalo, di ba? So tapos may slot na kami the following day, day 2, may slot na kami na sa different stage naman. So yun yung nangyari. Kaya 2 beses kami tumugtog nun. Tinugtugan namin yung slot ng music laban, tapos sinugtugan namin yung pinaka-slot talaga namin ng day 2. Kaya yun, sobrang saya nun, 2 araw sa music laban. Tapos parang nangyari kasi 2 days ka na nanood ng mga concert eh. Ayun. Tapos eventually, gigs. Tapos nakilala ko yung Rocksteady. Ito na nga. Ang nangyari kasi noon, nakilala ko yung Rocksteady. Gawa din nung may gig kami na hindi ko nga rin alam kung paano kami nakapasok noon eh. Baka si Anton may kinausap. May gig kami sa Route 196 doon sa Quezon City lang din. Ang kasabay namin noon, Mayonnaise, Itchy Worms, Join the Club, Rocksteady, tsaka kami yata. Basta parang 5 banda lang yun. As in, puro sikat. Tapos kami lang yung hindi. Kaya sabi ko, nakakaya. Tapos yun nga, pagdating namin dun sa event, nandun na sila. Nandun yung mga ibang tropa. Rocksteady, wala pa nun eh. Ang nandun pa lang, nakakausap ko pa lang si Mark tsaka si Sean ng Join the Club tsaka Mayonnaise. Kasi pag mga ganong event kasi, yung mga malalaking event, sa mga drummers lang naman ako lumalapit eh. Kasi alam nga naman, lalapit ka sa mga mga gitarista, mga vocalista, tapos pag-uusapan nyo, uy, paradiddle, ganito. Parang labo nun eh, layo eh, di ba? Uy, paradiddle, uy, ganito, uy, cymbals, ganito, di ba? Parang labo eh. So, ayun, kaya madalas pag mga drummers lang yung parang parang connection ko sa banda, parang ganun. So, yun. So, eventually, tumugtog kami, tapos ang naalala ko nung nanonood is si Christian, yung bassist ng Rocksteady. Nakita ko siya nun eh, parang syempre yung ilaw nakaganon, 'di ba, sa stage. Syempre kahit papaano ma-figure out mo pa rin kung sino yung mga nanonood eh. 'Di ba, kung sino yung mga tao doon. Namukhaan ko siya. Hindi ko alam kung buong banda nanonood pero nakita ko sila eh. Tapos yun nga, after nung set namin, nagliligpit na kami. Tapos, in-invite kami sa table nila. Ayun. Kaya sabi ko, hindi ko pala nagpasin to. Selfie tayo. Kaya may picture ako noon eh. Pinost ko yun dati sa Facebook ko eh. May picture ako noon na nag-selfie kami. Tapos, hindi pa ako sinabihan noon na parang, na summation. Parang ganon. Kailan ba sina? Hindi, nagka-followan muna kami ni Teddy sa Instagram. Tapos doon na niya sinabi na parang minsan kasi hindi available yung drummer namin, parang minsan absent, ganon. So ikaw kung gusto mo lang naman summation sa amin, ikaw nasa sayo. O syempre aayawan ko na ba yung Rocksteady? Rocksteady yun eh, di ba? Aayawan mo ba? Sino ka ba para umayaw sa kanila, di ba? So syempre, napapanood ko lang naman yun sila dati sa, sa Cagayan lang din, sa Limkit Kay Mall, sa Atrium dati. Tumutugtog sila. Kaya yun, parang, syempre, sige kuya, ganito, ganyan. Sabihan nyo na lang po ako pag pa-practice na o kaya may gig para at least mapaghandaan ko. So ayun, nag-send siya ng setlist, aralin ko daw 12 kanta o 11 kanta ba yun, basta as in isang buong set. Tapos ayun, yung nangyari parang hindi na kami nagkausap noon, siguro mga ilang months. Tapos nagkaroon sila ng gig kasi yung drummer nila nun si Jeff nag-US siya.
Parang nagbakasyon yata or trabaho, parang ganun. So, siguro almost a month siyang wala. So, almost a month din ako sa Rocksteady noon na sa Mission. Sobrang saya nun, as in, grabe. Kasi, doon ko na-experience doon ko rin naman first time na-experience yung mag-eroplano, pag sobrang layo yung gig, tas dala ko lahat ng mga, as in, yun yung mga first time kong lahat, na talaga ipagsasama lahat ng mga naging banda ko. First time eroplano, first time ganito kalayo, first time na uupo ka na lang sa drums mo kasi may magsiset up para sa'yo, first time na talagang may kakanta sa mga kanta nyo kasi syempre rocksteady sila session lang naman ako, di ba? May kakanta sa inyo tapos sobrang enjoy, tapos parang as in kung lahat anong sasabihin ni Teddy gagawin ng mga tao, mga ganun, as in talagang show talaga. Tapos yun, as in lahat sobrang saya ng experience pagkasama Rocksteady, as in sobrang saya. Walang, ewan ko, wala akong nakikitang parang mababad trip ka parang ganon. As in sobrang saya, lahat ng mga gigs na kasama sila sobrang saya, as in. Kasi although hindi kami yung parang tipong talaga mag-uusap na parang nasa isang corner lang. Kasi syempre si Teddy madalas, syempre baka kasi anuhin ng mga tao. Kaya madalas pag nasa labas, kami lang, kaming tatlo lang, ni Juven, ni Christian, taka ako. Si Teddy madalas nasa van lang ako kaya nagtatago, ganun. Tapos tsaka lang siya lalabas pag tutugtog na. So ayun, parang sunod-sunod na yan Tapos after nun, bumalik na naman sa Happy Tree Friends, tapos nag-pandemic. Tapos wala na akong banda nun kasi parang nagkanya-kanyang nagkanya-kanyang porsige sa pagbabanda. Tsaka ayun, nagkaroon din ako ng parang pandemic band. Yung mga nagko-cover ako, tapos kung sino-sino kinokontak ko. Tapos meron din talaga akong naging dapat banda ko siya. Yung, ewan ko kung napanood mo ba o napanood nyo ba yung mga covers dati na kasama, may kasama akong foreigner na nagko-cover ng mga Tagalog songs ng mga sikat na OPM hits. Ano yun, parang dapat siya maging kabanda ko noong pandemic. Pero active naman yung banda niya ngayon. Minsan session din ako sa kanila pag wala yung drummer nila. Mola Blue yung pangalan. Tapos, yun, pandemic, hindi ako tumuloy maging part ng Mola Blue kasi hindi ko kakayanin yung biyahe. I mean, napakalayo ko. Tapos babiyahe ako for practice. Tapos babalik na naman ako sa amin. Ang gastos So, syempre, pandemic, di ba? Medyo iwas-iwas muna tayo sa mga ganun-ganon, mga biyahe-biyahe kasi nakakatakot naman talaga. Pero nung unti-unti na bumalik yung bumabalik yung normal, ayun, gig sa Happy Tree Friends, yun yung parang kick-off ng year na yun, 2022. Yun yung may gig kami sa Social House na kasama 123 Pikit, Forgetting 69, tas kami yung parang nagpa-event talaga nun I mean, kami yung nag-asikaso nun kasi gusto na same kami lumabas ng album tapos pandemic pa, tapos same kami, may mga numbers sa names namin, 'di ba? So parang yun yung parang pinaka-kick off. Kaya nung time na yun, yung pagka-release nung gig na yun, as in sobrang daming tao nun. As in parang punong-puno yung venue, as in sobrang overcrowded na siya. Like may mga tao na nasa labas na doon na lang sila sa labas nanonood habang nakapila kasi hindi na sila makakapasok So ayun, yun yung nangyari. After nun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So dito na ako. So bro, ito naman, ano ba yung impact ni Travis Barker sa'yo? Unang-una pala, ang pinaka-influence ko talagang drummer is si Andrew Hurley sa Fall Out Boy. Yun talaga yung pinakauna ko kasi punk tapos mabilis, tapos long hair, tapos satuan, tapos 'di ba parang pag kasi may DVD ako nung dati sa Fall Out Boy na live in Phoenix. Kaya lagi kong pinapanood yun, tapos talagang ginagaya ko yung ginagawa niya. Kung paano siya tumugtog ng live. Pero na-discover ko si Travis
I mean yung Blink-182 as a whole, gawa din ng mama ko kasi ang sound trip ng mama ko dati nung bata pa ako, um, Nirvana, Red Hot, Blink. Pero yung Blink niya sa CD niya na yun is 2 kanta lang kasi nagpa-burn lang siya nun. 2 lang. I Miss You tsaka All the Small Things. Tapos na-discover ko lang yung mga iba mga kanta nila through YouTube na lang. Parang self-explore na lang din. Naging hook ako kay Travis gawa nung intro niya sa First Date. Yun talaga. As in kakaiba. Yun talaga, hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi sabi ko, ano ba ginagawa niya dito? Parang kakaiba yung bilang nun ah. Parang hindi ko gets. Tapos hanggang sa naging obsessed na ako to the point na nag-YouTube na ako ng how to do Travis Barker ganito ganyan. I mean naggaganong-ganon na how to do Travis Barker moves, mga ganon. As in sobrang obsessed na ako sa kanya kasi nung napapanood ko yung mga live nila, parang doon ko napapansin na parang teka, parang sa kanya nakapokus lahat drummer siya, di ba dapat nasa likod lang siya. Like dapat hindi siya papansinin. Ganun kasi yung mindset ko dati na pag drummer ka, likod ka lang. Hindi ka namin papansinin kasi nasa likod ka lang, di ba? So yun, parang yun nga, going back sa sinabi kong frontman na gusto ko maging vocalista. Parang dun ko na lang kinuha na sige, hindi ako frontman pero dapat kailangan mapapansin ako. Parang kahit papaano, kahit nasa likod ako, kahit natatakpan ako, dapat papanoorin pa rin ako pinapanood pa rin ako ng mga tao kahit papaano. Dapat mapapansin nila ako. Kaya simula nun, lagi na akong nag-research tungkol kay Travis. Yung mga exercises niya, yung mga kung paano siya nagla-live, yung mga rudiments niya, yung mga kung anong ginagamit na rudiments niya, ano pa ba? Yung mga drum cover, tapos yung mga drum lessons na ganitong cover. Kunwari, drum lesson ng First Date, mga ganun. As in lahat. Inaaral ko siya. Kasi gusto ko nga maging ganun na parang na sumikat yun yung mindset ko dati, sumikat, makilala bilang Travis Barker ng Pilipinas, o mga ganun. May mga ganung ambition tayo ng bata di ba? Na makilala bilang ganun, sumikat, na talagang sa'yo yung sa'yo yung attention, mga ganun. Naging ganun din naman ako dati. Tapos yun nga, nangyari kasi, nung dumating na nga yung point na gano'n na parang nakikilala na nga ako na gano'n, medyo na-awkward na ako. Parang hindi, ganito. Hindi, idol ko lang yun. Wala pa ako nun sa, hindi ko kaya yung pinaggagawa niya. Pero, as in ko, i-compare ko yung dating ako versus sa ngayon. Dati kasi, more on, exposure, more on, paano ba? Yung stage performance. Yung talagang kikilos ka, yung parang bata pa di ba? Energetic pa parang yung mga buto-buto mo okay pa pero nung habang tumatanda na kasi, 27 na kasi ako ngayon habang tumatanda kasi parang mas gusto mo yung tipong malinis ka na lang tumugtog. Kasi dati kung i-compare ko, minsan kasi pinapanood ko yung mga pinapanood ko yung mga lumang videos kasi nangunguha ko ng ibang mga idea kasi minsan may nakakalimutan ginagawa ko pala to dati pero ba't parang di ko na ginagawa ngayon. May mga ganun kasi na parang So ayun, parang minsan kumukuha ako ng mga sarili kong moves na parang ginagawa ko dati na hindi ko na pala ginagawa ngayon. So yun nga, ang nangyari is wala. Parang habang tumatanda ka, gusto mo na lang malinis tumugtog. Yung talagang dynamics mo, rinig na rinig. Kasi ganun na ako ngayon yung parang medyo nawala na nga ako sa side ni sa side ni Travis Parang nag-graduate na ako doon Parang ang trip ko na ngayon is more on katulad kay Luke Holland, yung sa drummer ng Polipia, yung mga ganung klaseng groovy na parang wala sa metro pero pasok sa metro. Yung mga ganun, mga tunog egoy na hindi mo maintindihan. Kaya parang yun yung mga yun yung mga trip ko na ngayon. Kaya minsan, lalo na ngayon kasi
nagre-recording ulit kami sa Happy Dreams kasi balak namin maglabas ng album ulit eh. So, ayun. Ano Just naman to let you yung know. ano naman yung writing process niyo sa Conbro sa Happy Tree Friends? Especially may upcoming album kayo. Paano? Yung writing process niyo sa Happy Tree Friends. Writing process namin. Ano kasi ang ginagawa kasi namin is it's either ako gagawa ng parang drum beat, pero madalas si Anton kasi gagawa ng parang may lyrics na siya eh. Tapos may rhythm na siya. Tapos lalagyan ko na lang ng drums. Tapos pag-uusapan na lang namin kung paano to ganitong part, paano pag ganito, paano pag ganyan, paano pag ganito gagawin mo. So minsan gagawa si Anton ng rhythm hanggang chorus o kaya hanggang verse lang muna. Tapos gagawa ko muna ng palo. Tapos pag okay na kaming lahat, kasi ang style namin is pag hindi okay yung isa, kasi tatlo kami. Pag hindi okay yung isa, kahit okay yung isa, hindi okay lahat, gets mo? So kailangan okay yung dalawa. I mean okay sa aming tatlo bago kami mag-proceed sa isang track or isang part ng kanta. Kunwari okay kami sa first verse. Pag okay na kaming lahat, chorus naman, o kaya refrain naman, mga ganon. Ganon kami magsulat ng kanta. Para at least, hindi kami magsisisi. Kasi di ba syempre, pag nagre-record ka, o sige, okay na yan lahat. Yung talagang hindi mo i-dissect, hindi mo i-review bawat part, bawat section ng kanta. Wala eh. Para mangyayari, pag pinapakinggan mo na siya, pag release nyo, ng basta-basta release lang, is magsisisi ka na kasi ay dapat pala ganito ginawa ko, wala na, na-release na natin eh, di ba? So mas okay yung hindi kayo magmamadali regardless kung anong sasabihin ng tao na parang siguro hindi na magre-release ng album to kasi parang ang tagal na simula nung last na album nila. Ganun kasi yan eh, parang hindi mo kailangan i-rush yung art kasi yan eh. Syempre maglalabas ka ng materials mo, kailangan maging proud ka, hindi kasi yung para magrarason ka pag pinakinggan, yung parang kunwari, example, nasa inuman kayo, tapos biglang pinatugtog yung Happy Tree Friends o kung anumang banda meron kayo, tapos kanta nyo, di ba may part na may hiya ka, o kaya may part na hindi ka proud, o kaya may part na hindi kami yan. Kasi it's either baka naging overly humbled ka lang or nahihiya ka sa material na nilabas nyo. Ganun lang naman yun eh. Kasi naging ganun din naman ako dati na parang pag pinapakinggan yung kanta namin tapos naririnig ko yung sabi ko hindi kasi grarason na ako nun. Pero nung time na yun, pagka-record namin, okay na okay ako. Like, proud na ako. Pero nung pag pinapakinggan na ng iba, pag naririnig mo sa iba, parang may hiya ka. Kasi alam mo na yung mga kung ano yung naging mali mo eh. 'Di ba? Gets mo. So, ayun, kaya sa amin, hindi kami nagmamadali talaga. As in, parang, siguro kung i-rate ko percentage, siguro mga 2% pa. As in, wala pa kaming nagagawang maayos. I mean, may mga natapos na, pero wala pa kaming nagagawa na maayos talaga. Kasi, hindi kami nagmamadali nga. Kasi ayaw namin ng pag pinapakinggan ng iba, o kaya kunwari, pag inere sa radyo, may hiya kami pag naririnig ng iba. Kasi, wala, minadali namin eh. Pero aminado ako sa second album namin. Medyo din ako nun, medyo hindi rin kami as a whole band, hindi namin masyadong pinopromote din or naging proud kasi nagmamadali din kami nun eh. I mean, unang-una wala pa kami masyadong alam sa mga recording talaga. Yun yung first time namin na kami lang DIY na nag-record. So, as in yung mga dynamics, yung mga kung anong kayang gawin, yung mga kung ano ikakaganda. Wala kaming ganun eh kasi ang usapan namin nun is dapat bago ilabas bago mag-music laban, kailangan na ilabas na yung album para manalo-matalo sa music laban, at least may papakinggan yung mga tao. So yun yung goal namin. Kaya minadali namin yung kasi ilang araw na lang or ilang months na lang mag-music laban na, kaya minadali namin yung album na yun. Kaya parang ang daming sablay. Minsan wala sa metro, mga ganon, o kaya minsan ang pangit ng pasok. Kung mapakinggan nyo yun ng maigi. Pero may mga
kanta naman doon na okay, baka try namin kung pwede siya ilagay sa bagong album namin. Depende pag trip namin. Pero yun nga, yun lang yung pinaka ano namin, yun lang pinaka secret na ilalabas. Maglalabas kami ng album. Kung hindi man this year, baka next year or the following year. Basta matagal-tagal pa, wala pa. Hindi nyo pa siya i-expect ng anytime soon. Ladies and gentlemen, Joshua Caballero, Happy Tree Friends. Whoa. Thank you for having me. Oh. Bro, bago tayo mag-wrap up, meron ka bang gustong i-plug, upcoming gigs or ganun sa band? Oh, yun pala. Meron kaming gig ngayong January 28. Kasama namin yung Lilith, Sadie, Blackstone Conspiracy. Hindi ko na maalala yung iba, sorry. Sa City Boy Brew sa Marikina. City Boy Brew main sa Marikina. Free entrance lang po siya. Wala pong bayad sa pag-entrance nyo, pero may bayad sa pag-exit nyo. Hindi, joke lang. Hindi, promise, free entrance siya, wala kayo babayad. Babayad lang siguro kayo pag bibili kayo ng mga kung anong bibili nyo doon. Tapos, Spotify namin, check nyo yung Spotify namin. Nakakatuwa actually, kasi sa stats namin sa Spotify, may mga listeners, mga taga Cagayan eh. Ang dami. Promise, hindi ko alam kung sino-sino eh. Kasi, di ba, syempre, hindi naman ako masyadong nagpo-promote talaga sa mga groups. Mga gano'n, mga nagsishare. Nagugulat na lang ako, Cagayan de Oro. Mas marami pa nga yung sa totoo lang hindi ako taga dito sa Laguna, pero mas marami pang listeners sa Cagayan de Oro compared sa Laguna. Pero yung banda namin, taga Laguna. Di ba, nakakatuwa lang kasi I think proud sir yung mga kwan bro, yung mga taga CDO. Kasi, man, mataas-taas na yung nirating nung Happy Tree Friends, man. Thank you. Maraming salamat sa suporta. Ano pa ba? Sa mga friends ko dyan, sa Sunday Troop, sa mga taga-Landayan, mga Landayan boys, shoutout din sa jowa ko kung nanonood man siya ngayon. Si Venice, nanonood man siya ngayon, shoutout sa iyo. I love you. Yun! Nagka-love life din. Yun. So, yun lang. Sad boy no more, bro. Sad boy no more. Yun lang. Pero, siyempre, stay low-key lang tayo kasi mahirap na. Yun lang naman. So, ladies and gentlemen, that was our episode for today. And yeah, stay tuned naman sa ibang episodes natin. And don't forget to follow ang band ni Joshua, Happy Tree Friends, and also sa kanyang social media accounts. I think may mga drum covers din siya dun and other drum stuff on YouTube. So, yun. So, once again, this is Alfie. God bless and thank you for watching this episode.